ito na nga yung request ninyo na 3/4 cup lang na harina yung moist cake natin na lulutuin natin sa ating kasirula. Kaya tara na, huwag na natin yung patagalin. So dito meron akong half cup na evaporated milk. Lagyan ko ito ng half tablespoon na white vinegar, yung dato puti suka natin. At ito ibabad ko muna ng mga 30 minutes lang. At pagkalipas ng 30 minutos ay okay na yung ating buttermilk substitute. At lagyan ko na ito ng 1 cup light brown sugar, 1 teaspoon ng vanilla extract, isang piraso na large na itlog, 1/4 teaspoon ng asin at 2 tablespoon ng mantika. At para masarap talaga, maglagay tayo dito ng 1/3 cup na cocoa powder. At para lalong sumarap, na kailangan ay high quality na cocoa powder yung gagamitin natin dito, ha. At haluin ko muna yan ng mabuti bago ako dito maglagay ng 3/4 cup na all-purpose flour. At maglagay ng 1 teaspoon baking powder at 1 teaspoon baking soda. At para lalong sumarap ito ng maglasang chocolates talaga, ay maglagay tayo dito ng 1 stick na Nescafe powder at mag-add ako dito ng half cup na mainit na tubig. At haluin para mag-well combine at nang kuminis din yung mixture natin at huwag lang talaga natin itong ma-overmix. At gumamit ako dito ng 7x3 inches ng ating cake round pan at nilagyan ko yan ng parchment paper. At salain lang natin to para maging smooth talaga yung mixture natin. At lutuin ko ito sa aking kasirola na walang tubig at mahina lang talaga yung apoy ng kalan ko dito. At bago ko nilagay yung ating mixture, ay ito'y mainit na yung aking kasirola. Naglagay lang ho ako dyan ng patungan. At ito na nga, naluto ko ito sa loob ng 40 minutes sa pinakamahina lang ng apoy ng aking kalan. At kailangan na ito'y tingnan-tingnan lang natin para hindi din ito ma-overcook. Kasi pag ma-overcook ito ay hindi na ito moist. At ito'y pinalamig ko muna bago tinanggal sa kanyang molder. At diretso ko na ito i-symbol or lagyan ng ating toppings or palaman. Hindi ko na ito nilagay sa ref. Maliit lang naman to eh. Ayan ka, tingnan nyo, napakalambot, napaka-moist talaga yung ating cake. Kahit na sa kasirola lang, basta tama lang talaga yung pagkaluto nito. At ito yung ating gawing filling. May natira ako na yema frosting. Para hindi masayang, ito yung gagawin ko dito na pangpalaman. Pero medyo stable yung ating yema frosting na ito kasi pang pipe. Kaya yung gagawin ko dito ay lutuin ko ito ulit para maging runny. Lagyan ko ito ng condensed milk at evaporated milk. Ay tansyahan lang. Ay tansyahin ko lang talaga yung paglagay ng evap at saka yung condensed para makuha ko lang yung tamang consistency nito. At lutuin ko ito sa mahinang apoy ng aking kalan hanggang sa maging ganito siya karani. At ito na, pwede na nating ipalaman dito kahit ito'y mainit pa. At para naman sa ating glazed toppings mga ga, dito meron din akong natira na chocolates. Ay lagyan ko lang ito ng evaporated milk para hindi naman mag-set na yung smooth at runny lang yung ating toppings or yung ating glaze. Kaya evaporated milk yung ilagay ko. At itunawin ko ulit ito sa ating kumukulo na tubig. Ipatong natin sa kumukulo na tubig. At sa toppings natin dito, naglagay lang ako ng black sprinkles candy at dark chocolate chips.